19th century epic poem, also known as Ibong Adarna Bird. An epic poem is a long narrative poem that tells the story of a hero's adventure and epic, are also often book length and written in verse, and also can be described as work of art that are ambitious, long that speak to human conditions. The epic's main character is often a legendary or historical hero of noble or divine birth and often focused on subjects or national significance. Ibong Adarna has a narrative poem with 1,056 stanzas, with 8 syllables each line. Its original title in Filipino is Corrido at Buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Bourbon. Or in English, Corrido and the life lived by the three children of King Fernando and Queen Valeriana in the Kingdom of Bourbon. Some people believe that Jose de la Cruz or Jose Cecil is the one who wrote the story of Ibong Adarna. No one knows who is the real writer because the writer forgot to write his or her own name in the story of Ibong Adarna. This is a type of corrido that comes from Mexico, and there are some things that the Spaniards brought into us. But we already have corrido before the Spaniards come to the Philippines. Ibong Adarna is a magical enchanted bird, known for its incredibly beautiful song that can heal illness. But if you don't have one, it can put you to sleep. And this bird has 7 colors that is changing after it's done singing. Ibong Adarna is considered a significant part of Philippines literature and cultural studies in secondary schools. It's a tale of adventure, magic, romance, betrayal, ultimately and forgiveness. The story's enduring popularity speaks to its resonance with Filipino values and cultural identity. It continued relevance in contemporary Philippine society, highlights its lasting cultural significance. The stories and the enduring appeal is evident in these values. An adoption across different media, including film, theater, and other forms of art. Ang panaginip ng Haring Fernando. Sa Kahariang Bourbania, nakatira ang mag-anak ni Haring Fernando, Reyna Valeriana at ang kanilang tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Isang araw, si Haring Fernando ay nanaginip, isang gabing naiidlip. Di umano'y si Don Juan, bunso niyang minamahal, ay nililo at pinatay ng dalawang tampalasan. Nang dahil dito, siya'y nangayayat at naging parang butot balat. Sila'y naghanap ng mga taong maaaring makagamot sa hari. At sa kabutihang palad, meron silang natagpuang isang mediko. Ito na nga ang nakatalo sa sakit ng Haring Bantog. Maaari mo bang kukulit kung ano ang maaaring makagamot sa aking asawa? May isang libro na napakaganda. Ang pangalan nito ay Adarna. Kapag narinig mo itong kumanta, ikaw ay bibitawa. Matatagpuan mo ito sa bundok Tabor, sa puno ng Pedras Latas. Nay, kami na po na aking nakatatandang kapatid ang maglalakbay patungo sa bundok Tabor upang matagpuan ang lunas sa sakit ng awit ako. Ang paglalakbay ng dalawang prinsipe na sina Don Pedro at Don Diego. Dahil nga sa kagustuhan ng dalawang nakatatandang magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego, sila ay sabay umalis at parehong gumamit ng kabayo. Di kalaunay namatay ang kabayo dahil sa pagod, gutom at pagkauhaw. Naku! Namatay ka ang ating kabayo! Malayo ka ang ating lalakbayin! Sila'y napilitang paglakad at sa kanilang paglalakad ay natuntun nila ang Piedras Platas. Diego, napakaganda pala ng puno ng Pedras Latas. Oo nga, nung nagbibiganin ka ang punong ito, may lamang ako nakita na nagpupuri ng puno. Diego, tayo magpahinga po ng saglit dahil malayo ang ating lalakbay. Dahil nga sa pagod, namahinga muna ang dalawang prinsipe. Ngunit, pagsapit ng
ng gabi ay hindi nilang namalayan na dumating ang ibong Adarna. Umawit ito. At pagkatapos, siya'y nagbawas. Sa hindi inaasahang pangyayari, naiputan ng dalawa at tuluyan na nga silang naging bato. Ito. Ang pagpupumilit ni Don Juan. Lumipas ang maraming buwan at hindi pa nakababalik ang dalawang prinsipe. Kaya't naisipan na ni Don Juan na sumunod dahil ang nasa isip nila ay patay na ang kanyang mga kapatid. Aking ama, ako'y susunod na. Dahil hindi ko hayang manatili lang ako dito. Lalo na't ganyan ang kondisyon mo. Hindi ka na maaaring bumaba. Kapagkat ang iyong mga nakataas na kapatid ay di na muli nakabalik pa. At natatakot ako na bagay mo malalim sa akin. Dahil lalo kung hindi ka kayanin. Aking ama, huwag kang mag-alala. Dahil ako'y magsusunod. Dahil sa pagpupumilit ng kanilang anak, hindi rin nila natiis at pinayagan na ito. Aking bunsong anak, ikaw'y mag-iingat sa iyong paglalakbay upang ikaw ay makabalik ng ligtas sa kaharian. Close. Lisanin. Ang paglalakbay ni Don Juan. Sa paglalakbay ni Don Juan, meron siyang nakasalubong na matandang may keto. Nangingi ito ng pagkain sa kanya. At dahil sa kabutihang loob ni Don Juan, iniabutan niya ito ng tinapay. Kahit na iyon na lamang natitira niyang pagkain. Badbar, masarap na, yummy pa. Maraming salamat, Rico. Ano nga pala ang bakay kung bakit nga pa ito nga? Narito po ako upang papunta ng bundok sa buwan. Kung saan naroon na Pedro Plata, upang mahuli ang iyong anak. Ito lamang ang papayo kasi. Huwag karating mo sa Petras Plata. Huwag kang iindo sa kumang. Tumingin ka sa ibaba noon at may makikita kang bakay. Nandun na magtuturo sa'yo upang mahuli ang iyong anak. Nagpatuloy na si Don Juan sa paglalakbay hanggang sa makarating siya sa Piedras Platas at ginawa niya ang niutos sa kanya ng matandang may keto. Nakarating siya sa bahay na sinasabi ng matandang may keto at sinalubong siya ng may ngiti ng ermitanyo. Iyo. Iyo, ano pa kayo mo? Buwan sa napalit sa aking tanganan. Narito ako upang humingi ng payo kung paano mahuli ang iyong anak. Ang ibo alam na ay maawit ng Pilipino. Ibigay nito ang pagpapalit na ng mulay. Pagpapos naman siya ay magbabawas. Buwasan mo ang patak nito dahil kung hindi naman naman, ikaw ay magiging mato. Lumawat ka lahat ng iyong anak na huwain mo ang iyong palad at patakan ng dahil. Upang sa kanyang mga pagkakal ay hindi naman. May iniabot ding gintong sintas ang ikalawang ermitanyo. Ito ang gintong sundal. Dahil mo yan sa iyong mga upang hindi mo malaman. Umalis nga si Don Juan sa tahanan ng ermitanyo. Kinagabihan, dumating na ang ibong Adarna. Nagsimula na ito kumawit. Aray! 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 Hindi maiwasang masaktan ni Don Juan dahil sa dayak na kanyang pinatala. Natapos nang umawit ang ibong Adarna, nagbawas na ito at iniwasan naman ito ng prinsipe. Dahil iyon ang bilid sa kanya ng ikalawang ermitanyo. Nahuli na niya ang ibong Adarna dahil nagulog na ito. Kaya pagkatapos ay ginapos niya na ito
guys. Bumaba ng muli si Don Juan sa tahanan ng ermitan. Ito ang aula. Bulong muna ang ibang dama. At ito ang tubig. Ang muskulong ito sa bato na parang punto doon sa may tabi ng ulo. At makikita mo na ang Sinunod na ni Don Juan ang utos sa kanya ng ikalawang ermitan. Pagkarating niya sa may puno ng Piedras Platas, sinimulan niya nang ibuhos. At nang pinuhos niya na ito, nakita niya muli ang kanyang mga kapatid. Mga manong kapatid, tayo pumunta sa ating kaharian upang natin na may gumaling niya. Maraming salamat, Tuwan. Tayo umuwi na. Patuloy na ang naglakbay pauwi ang magkakapatid. At sa hindi inaasahang pangyayari, may mga nakabantay ng mga tribo. Kinuha ng mga ito ang mahiwagang ibong Adarna. At ang dalawang prinsipe, dahil si Don Juan ay nasa hulihan pa, ginapos ng mga tribo ang dalawang magkapatid. Balikin niyo sila sa akin. Ibabalik ko lamang sila sa iyo sa isang kondisyon. Bigyan mo kami ng 50 ginto at magkuha mo ang iyong nga. Ngunit kapag umabot ka sa duguan at wala pa rin ang ginto, hindi mo na muli makikita ang iyong mga kapatid. Natatakot si Don Juan dahil kalahating porsyento na maaari niya pang madatnan ng buwan ang kanyang mga kapatid. Kaya dali-dali siya bumalik sa kaharian upang kumuha ng ginto. Ang pagsubok ni Don Juan. Nang makarating si Don Juan sa kaharian, dali-dali niyang ibinalita ang nangyari sa kanyang mga magulang. Aking ama, ang aking mga kapatid sa panganib. Ano ba ang nangyari sa inyo, anak? Nung pauwi na po kami, ay may uwarang sa amin ng mga tribo. At kinuha dalawang kapatid, pati na rin ang ibang Adarna. Nais silang bigyan ko sila ng ibang pagkatid ko upang ibalik nila sa akin. O Diyos ko, ang mga anak ko ay nasa pingit na ng kamagayan. Panginoon ko ay nagtatubo sila. Aking mga na, huwag ka pong mag-alala dahil iniisip sila. Kumuha na ng sapat na ginto ang prinsipe at nagpaalam na ito sa kanyang mga magulang. Aking ama at ina, ako'y muling aalis na upang iligtas ng aking mga kapatid. Mahal namin, anak. Ika'y mag-ingat. Umalis na nga ang prinsipe. Ang pagbabalik ng prinsipe sa kabundukan. Naglakbay lamang ng 2 buwan si Don Juan. Pagkarating niya sa may bundok Tabor kung saan naroon ang lungga ng mga tribo, sinalubong kaagad siya ng mga ito. Narito ako, buto pa rin ang ginawa ko sa inyo. Mabuti na ikay lumpat sa ating pinag-usapan. Maaari mo na ba ibalik ang dalawang kapatid, pati na rin ang ibang Adarna? Ako'y sa iyo walang tiwala. Mas maingat ko ibigay mo lang. At saka paglalaki sa iyo ang iyong mga kapatid at ang iyong kapatid. Iniabot ni Don Juan ang 50 ginto at ibinigay naman ng mga tribo ang 2 prinsipe at ang ibong Adarna. Nang makuha na ng mga tribo ang ginto, dali-dali naman silang umalis. Samantalang, ang 3 naman ay nagbabalak ng umuwi. Ngunit ang kanila palang nakatatandang kapatid ay mayroong binabalak. Kaya naman, dali-dali niyang ibinulong kay Don Diego. Nagtaksil na nga ang 2 prinsipe. Sinimulan nila ito sa pagbubok ng ulo ni Don Juan, hanggang sa mawalan na ito ng malay. Iginapos din nila ito kung saan sila iginapos ng mga tribo. Hindi na makakalimutan yung ulo. Iniwan na ng 2 prinsipe ang bunso nilang kapatid at dinala ang ibong Adarna. Ang pagbabalik ng 2 prinsipe na sina Don Pedro at Don Diego. Nang makabalik na ang 2 magkapatid, dala ang ibong Adarna, natuwa naman ang reyna at ang hari dahil ligtas ang kanilang anak. Iyan na ba ang iyong Adarna? Napakabangit pala sa kanya namin.
Akala ko ba ito isang may walang ibon? Umangit ang ibong Adarna dahil ang nag-uwi sa kanya ay ang dalawang magkapatid. Hindi ang literal na nakakuha sa kanya. Pinaawit nila ito, ngunit hindi ito umawit. Akala ko ba kapag umawit ang ibon, gagaling ang inyong mga? Bakit parang ayaw naman ito umawit? Hindi po namin alam, Inay. Baka po tayo ng aming pinagbayan ng puto. Hindi ko naman po kamalan kung kailan namin ang ibong Adarna upang bumalik ng ating ama. Hintay na lang muna tayo, kuya. Sabihin mo sa akin, pag-uwi. Ang hinagpis ng bunsong anak. Nang siya ay magising, hindi na siya makagalaw dahil sa mahigpit na lubid na nakapaikot sa kanyang kamay. At sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumindol at siya ay nahulog sa kanyang pagkakagapos. Masakit ang katawan niya at hindi masyadong makagalaw dahil sa pagkakatali at pagkakahulog. Ang tanging nagawa lamang niya ay pumunta sa lugar na ligtas upang hindi mahapahamak sa malakas na lindol. O ilang Ben ay Manila. Tanggulan mo po ako sa unang ito. Siguro, pupunta na lang po ako sa ligtas na lugar kung saan walang punong babagsak. Siguro po sa isip na kaya gawin ito ng aking mga kapatid. Kung ito ay dahil sa iyong mga data, sa kanina, hindi ko nakukunin pa. Nanghingi nga ng tulong si Don Juan sa poong may kapal at isingawa niya ang nakabubuti upang maging ligtas sa oras ng sakuna. Isasagawa ko lang pag-iho at pagkain sa aking ulo. Nang matapos na ang lindol, naging ligtas naman si Don Juan dahil sinagawa niya ang nararapat na gawin sa oras ng sakuna. Dahil sa paghingi rin ng tulong ni Don Juan sa poong may kapal, mayroong isang ermitanyo na nakakita at tinulungan si Don Juan upang ito ay gumaling. Ano kaya ang nangyayari sa tuloy ito? Akin ang gagawin upang gumaling ito. Pinunasan na nga at pinahitan ng langis ang mga sugat ni Don Juan. Pagkagising naman ni Don Juan sa pagkakatulog, maayos na ang kanyang pakiramdam. Laking pasasalamat niya sa ikatlong ermitanyo. Maraming salamat po. Akala ko kami na kami na lang po. Walang anuman Dio. Matutunod kayo sa dapat ang iyong gagawin upang ito ay magmumula. Kapag wala kang idol, mas pwedeng ito ay mag-iwas at huwag matakot. At tingnan mo ang iyong katawan kung ito tulungan ka sa akin. Maraming salamat po muli. Ito ay mag-iingat Dio. Naglakbay namang pauwi si Don Juan. Ang pagbabalik ng bunsong anak na si Don Juan. Nang makarating si Don Juan sa kahariang Berbania, ang dalawa niyang kapatid ay nabigla. Dahil ang pagkakaalam nila, ito'y patay na. Nang nakita ng ibong Adar na si Don Juan, bumalik ito sa kanyang anyo na napakaganda. Dahil dito, nagsimula na itong umawit. Ang iyong bunsong anak, nais ng magandang tira. Kamatayan ay hinamang, sa utos niyo ay tumukan. Ang anak mong dalawa, inutusang nangauna, nagbibuan ang nabuhay. Kapwa naging pagsilang, sila nga'y binusay naman, ng tubig na mayroong alam, babasay ng buhay, at Sabado'y nagsilang. Bakit?
Wala yun, Ama. Nais ko lamang ay mapili ko ang muli. Ayaw ko mawala kayo sa piling ko, Ama. Gumaling na nga ng tuluyan ng ama at pinapunuan ng muli ang kahariang Verbania. Ang balon. Isang araw, may pinuntahan ang tatlong prinsipe. Sa kanilang napuntahan, natagpuan ang bundok Armenia. May natunto na balon kaya bumaba si Don Juan upang maunawaan ang nasa loob ng balon. Nang makarating sa loob, nabighani sa ganda ang prinsipe. May isang prinsesa na napakaganda. Ang ngalan ay Juana. Binibining malaki, ikaw ay aking iiib. Paano mo natunto nitong aming taguntahanan? Hindi na ba niyon? Ang mabuti, sasama ka sa aming gariyan. At ang init pang aking mga kapatid sa lahat. Nais ko nga na sumama sa iyo, ngunit ako ay may isang kanta at napakalakas ng higante. Sa kanilang pag-uusap, biglang dumating ang higante sa bantay ng prinsesa. Naglaban ng dalawa na si Don Juan at ang higante. Napatumba ito ng prinsesa. Halina't mahal ko, at napatuba ko ng iyong bantay. Nais ko nga na sumama sa iyo, ngunit nga ang aking kapatid na si Leonora. Maaari mo ba siyang puntahan? Ngunit siya ay may bantay na silipiyas yung palamaran. Pupunta ko siya, bagay ko sa iyo, mahal ko. Pumunta na si Don Juan kay Prinsesa Leonora. Nang makarating si Don Juan, ay nabigla ang prinsesa. Hindi ko pa alam pangalan na iyong buhay. Serpiente ka matapang. Hindi na ba niya ito, mahal? Maligtas ka lang. Biglang dumating ang serpiente may pitong ulo. At sa kabayanihan ni Don Juan, napatumba niya rin ang serpiente may pitong ulo. Nagtagumpay si Don Juan ang dalawa at nakalabas na sila ng balon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si Prinsesa Leonora ay may naiwan. Ito ang kanyang singsing na napakalaga dahil pamana ito ng kanyang ina. Naku, aking singsing, kumain na ay naiwan ko. Dahil nais ni Don Juan na balikan, bumalik siya muli sa loob. Ngunit, nagtaksil ang dalawa niyang kapatid at pinutol ang lubid. At tuluyan na ang nalaglag ang prinsipe sa loob ng balon. Pilit mang pinigilan ng mga prinsesa, ngunit nasawi ang mga ito. Inuwi na ng dalawang prinsipe ang dalawang prinsesa at iniwan si Don Juan sa loob ng balon. Ang hiling na nakatatandang kapatid na si Don Juan. Aking ama, makasal mo kami sa mga prinsesa. Kung ako tatanungin sa kanan si Leonora, ang kay Diego naman si Juana. Hindi maaari na rin po, pero Binigyan na lamang ng silid ang dalawang prinsesa. Bawat gabi at araw ay umiiyak si Leonora. Hinahanap si Don Juan, ang kanyang minamahal. Sa kaharian ng Verbania, naisipan ni Don Pedro na dalawin si Prinsesa Leonora. Leonora, minamahal ko. Ano ba kung magkakaroon na sa ngayon? Si Don Juan lamang aking mahal, kahit managot man ang hininga siya ng aking ibigin pa. Si Don Juan ay nakita ng isang mahiwagang lobo. Kaya naman siya ay ginamot nito gamit ang kanyang mahika at ang kanyang kinuha na tubig galing sa ilog Jordan. Nang matapos na ng lobo, nagamutin si Don Juan, umayos na ang pakiramdam nito kaya nagpasalamat ito sa lobo. Maraming salamat, Lobo. Tumango na lamang ang lobo at dali-dali na itong umalis. Pati na rin si Don Juan at naglakbay na.
Kaya siya ay kinausap nito. Pero ito nagsasampang Opo, ngunit hindi ko alam kung paano ako laruin. Alin natin kayo sumakay sa kanila kung mahal. Pahahalin kita. Nang makarating sila ay pinilinan ng Agila si Don Juan na sa ikaapat ng madaling araw dumarating ang prinsesa na kanyang haraw. Nang naligo na ang prinsesa ay nabigahati sa ganda ang prinsesa. Kayo malang dilag sa akin ang lumibihan. Malaki man ang pinaghirapan, nabis naman ang dumat na lang. Hindi na natiis ng prinsipe. Kinuha ang damit ng prinsesa. Nang umahon ng prinsesa, di may pinta ang galing sa prinsipe. Tinatawad naman kaga ng prinsesa ang prinsipe dahil sa kanyang paghingi ng tawad. Ikaw ay aking anak. Kapag natutos ang aking ama, sundin ito ang buwan ng mga tao. At tayo ay nanatilis. Tumuloy na sa kaharian ng Reyno de los Cristal si Don Juan. Nang makarating siya ay nakita naman niya si Haring Salem, ang ama ng prinsesa na si Don Marie. Doña Marie. Narito ako kung mababagsan ang kaya ko. Ibagay mo ang bundok ngayon. Ipapapatang ito at itarin mo ito ang hawak. May mga inutos pa ang hari at isa na rito ang binigay niyang prasko upang ilagay ng prinsipe ang mga negrito. At dapat sa paggising nito ay nasa hapagkainan ang mga ito. Paggising ng hari, nagulat siya dahil kumpleto ang mga negrito sa loob ng prasko. Sa dami ng utos ng hari, napagtagumpay ang lahat ito ng prinsipe. Isang araw ay may pagsubok ulit na ihanda ang hari. Naghanda siya ng 3 pinto at pinahula kay Don Juan humali ng prinsesa. Narito ang 3 silid. Pumili ka at ako yung mapipili ay yung pakakasalan. Mahal na hari, narito ang aking iran. Hari di nakasuma, tila ay parang napatla. Mahal pa naman sa kanya, ang ngayon mawawalay na. Tama yung lang. Ngayon din aalis tayo sa Bernarda. Totoo namang kaungat-ungat dito ka sa mga tao. Galing sa akin naman, dahil sila sa Inglaterra, naroon ang aking tiya sa mga sa Sila'y tumakas na, sigla tuway nakasindi, sa takbong pinagbubuti, mapaumagad gabi. Hinabol sila ng hari, ang hari na'y malapit na. Madarakip na nga sila. Ang ginawa ng prinsesa ay ginamit niya ang kanyang asa. Wala na siyang magawa pa, pati lakas niya ay nawala. Amang anak ang humiya, ang anak ay sinusumpa. Sa kanila sumabit ka, sa kari Amber ba niya? Malimit na yan sinta sa pagyuhan at pag-iisa. Ang pagsalubong kay Don Juan. Ang lahat na ay naggugugang sumalubong kay Don Juan. Ama't inang nabuhayan, yakap sa bunsong mahal. Lalo na itong si Leonora, 7 taong nagdurusa. Nang marinig yaong sinta, ay hihimatayin na sa saya. At noon na nagpahayag, na ang luha ay nalaglag. Mahal na hari, patawad na niyo ako sa ngayon, ipagkalaman ko na napuso kami ako si Don Juan, inyong anak. Ito ay kakasal, pagkat sa isang anak sila ang sumpa ko ay balikan. Si Don Juan lamang ang kakasal. Ang palamarang ay anak kong 2. Nagulat ang hari sa kanyang narinig. Matagal ding di umimik, ang hiwagay iniisip. Natutok ang kanyang dibdib. Siya'y nakapagdesisyon na ang sinabi. Pag-isan yung bibigyan kung sa lino nito. Ito ang isintukan sa bataan na Natalos ni Doña Maria ang kahariang Bourbania. Sa tulong ng dunong niya, ang prinsipeng kanyang sinta ay nakalimot ng talaga. Ikakasal ay di iba't si
si Don Juan si Leonora. Ang higanti ay handa na gagawin ni Doña Maria. Pinigil muna ang kasal sa dadaloy alang-alang. Ugali ng kamahalang, manauhi parangalan. Sa palasyo ay nagtibayo, yaong may sigla. Lumuklok si Doña Maria, kasiping ang kunibig. Haring makapangyarihan, mahalaga yan pakay sa pagdalaw ng kasalan. Para pa din kaya ng bunyang Haring Reyna, ang naro'y ipakita, ang dugo sa kanila. Kaya Tris na Manila, ipakita ang kalawan. Karaniwang makarabilan sa kasiyahan. Isang presko na may tubig, malaki at sakdal higit. Dito na may nakasilid, ang dalawang kitang maliit. Sinimula ng palabas, ang musika at humudyat ang negrita, ay umindakang negrito ay lumipad. Kung limot mo na talaga sa gunita ay wala na. Kaya ako kung suplina ang magpapaalala. Ang negrito ay binigwasan ng matindi sa katawan. Datapwat ang nasaktay, ang prinsipeng si Don Juan. Negrita rin ang nagbukas ng salita sa kausap. Sasariwain ko lahat kung limit mo na ang haba. Ikaw yaong inutusan ni Haring sa lalong mahal. Huli sa karagatan ang negritong pinawalan. Wala ang plano ng inigang sa bundok hinahanap na area. Sa gayo'y muling tinalo, itong negritong palalo. Si Don Juan nakaupo, sakit ay napatayo. Kung limot mo nga sariwa nga sa aking ang alaala, ang hiniling ng monarka ay gumawa'y prinsesa. Na kayo nga'y makaalis at habulin ng monarka, sino ang unang-una sa kabataan ay sumagba. Pagkat ikaw ay minamahal ng prinsesa kitinana, nang kayo nga'y maabutan, ang niya ay nagtinalaban. Ano ba ang lahat ng iyan? Wala akong nalalaman. Negrito ay binalatayan, ang prinsipe ang nasaktan. Naputol kong pagbabadya, ngayon durugtungan ko na. Don Juan, makinig ka sana, makinig ka ng mabuti para iyong maalala. Sa galit ng ama ni Doña Maria, sa kanya siya ay sinumpa. Ang prinsipe ay pakasal sa ibang prinsesa naman, anak niya ay gumakap sa malaking kahirapan. Ito na ba'y lumabagin sa iyong isip? Ang negrito ang nagsulit. Wala nga sa aking rin. Yaong si Doña Maria ang puso ay nagdudusa. Sa upo ay nagtindig na, sa galit ay nagbabaga. Hawak niya ang presko't sinabi, Don Juan, tiyatabagan hindi mo nakikilala na ako si Doña Maria. babasagin na ang presko, ipangunawin ang reyno. Ang lahat na sa palasyo, nagitlaha ang totoo. Noon lang ang iwanag, kay Don Juan ang nakalipas. Nakilala at niyakap ang prinsesa ang kanyang iyan. Humaral sa kapulungan, sa ama ay nagsaysay. Aking namang makapangyarihan, dito ko papakasal. Sa nangyari ang palasyo'y dinalaw ng bagong gulo. Si Leonora ang nakatungo, nagtaas ng kanyang ulo. Haring makapangyarihan, sa iyo'y pagkakuhan. Sa balan ako'y natagpuan, si Don Juan sa kanyang gala. Kami umalis, ngunit sa daan, singsing kong mahal ay naiwan. Pinilit niya kahit ayoko, bumalik siya sa takot ko. Ang galing kinakapitan, pinatignan ng sukapan. Ang dalawa'y nagkasundo, si Don Juan ay nililo. Pabayaan na ang wala na at kayo'y aming kasama. At pagdating sa garaban niya, gagawin ang kasal nita. Hari sa kanyang narinig ay napuot at nakapis. Noon sa mga balawis, hapis na nagpakasakit. At noon din ay nilagda ang hatol na magagawa. Pangalan ng panhala, ang naunang may pala. Nagtindig si Doña Maria, sa hari ay nakangata. Parang tinatanong niya kung ang hatol ay tumpak na. Palabas na natapos, kagaya ng inyong kapitalo. Kapanghilan na panood, buhay namin masakit. Sa salin, rili niya ay nawari, hatol niya ay tila mali. Sakali mang mababawi, hindi magawa dahil siya ay hari. Anyo nito ay di nalingin sa prinsesang nakatingin. Kaya ito'y humindig sa tayo't pagmamatuwid. Haring mahal, ipatawag sa binulong itong batas kung minsan po ay namumulat sa pagkakalo ng lupa. Kung nga po ay naging taksil sa amay ng suway, dahil lamang po sa pagdilo sa tuntuang kapatid. O pagsinta na kay lakas,
Labanan ay mahirap. Pag ikaw na ang humihag, hahamakin ang lahat. Hari sadyang natigilan sa narinig na salaysay. Arsobispo ang hiningan ng tumpak na kahatulan. Utos ito ng simbahan at batas ng kalangitan. Ang naunay may karapatan sa pag-ibig ni Joshua. Nagdamdam si Doña Maria sa kawalan ng pag-asa. Sa sarili nagbabaga, ganto ang parirala. O ngayon ko lang napagtanto, batas ng tao ay ito. Sa batas ay among-amo, at sa tumpak ay lumalayo. Pinagdimla ng prinsesa sa galit na nagbabaga. Nawala ang awa niya, ang higanti ay ginawa niya. Ang tubig sa kanyang prasko ay ibinuhos na sa palasyo. Bumaha sa reynon na sintaw ang mga tao. Maglubang ng aking gilid, sa galit mo kinihintin. Kahit na namang marating, ako iyo, ikaw ay akin. Kung tunay mong si Leonora ay nandoon ng pagsinta, ngunit dito kababatang kay Don Pedro marami na. Maging siya ay kasagay na isang karangalan. Si Leonora isang banal, marapat sa pagmamahal. Sa bispo ang magmahal, sa ngalan ng Karuna. Sa may kasal, ni Doña Maria ka. Hari ay agad nagpasya. Si Don Pedro at Prinsesa Leonora ay kasal na. Pag-isahin sabay na ni Don Juan at Doña Maria sa pasyang binahagda ni Maria ay natuwa. At si Leonora naman ay walang naging angal kahit mahagya. Isinabay na rito ang hangad ni Haring Fernando na ang korona at sentro ay isalin sa Haring Bago. Natapwat si Doña Maria na magkusang magpauna na sinabing bayaan na si Don Juan ang magmana. May sarili po si Don Juan. Kaubayan mo kay Don Pedro ang kaharian. Pinatungan si Don Pedro at ang nagputong ay ang arsobispo. Binihay pati sentro at naghari na sa reyno. Kami kuya, alis na sa pagdaan. Kami ay hinintay pa sa kaharian ng Reyno de los. Ang pagbalik sa Reino de los Cristal. Pagkabalik nila, sila agad ay nakilala. Mga tao ay nagsigawan, nasabik sa kanila. Sa kanilang pagbabalik, ang bungad sa kanila ay ang korona. Sila ang naatasan na magpatakbo ng kaharian. Kaharian ay napatanyag sa buti ng pamamalakad. Kabuhayan ay umunlad at walang tao ang nagigil. Mga gumanap. Medico. Edwin. I'm Edwin and I'm 13 years old. Mga gumanap. Sumulat ng script. Jo. At lumikha ng materyales. Jo. Ha? Medico. Edric. Ika-anim na ermitano. Rain. Ari Fernando at Reyna Valeriana. Doña Maria Bang. Paula. Arsobispo. Mark Diaz.
Cecily Nora, Pesca. Negrito and Negrita, Romney, Krista, Jessica, Rafael, and Carmelo. Background information, Riel and Aliyah. Unang ermitanyo, Margoldan. Doña Juana, Anayomi. Lobo, Lawrence. Rock's leader, Akisha and Jonalyn. Ikalawang ermitanyo, Brian. Gigante, Karen. Serpiente, Jake. Ang tatlong prinsipeng magkakapatid, Don Pedro, MJ, Don Diego, Nico, at Don Juan, Arnold. Ika-apat na ermitanyo, Christopher. Aguila, Lawrence, Ibong Adarna, Chelsea. Ikalimang ermitanyo, Edric. Haring Salermo, Margoldan. Maraming